Tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa muli opportunity na gamitin po ninyo na tagapagsalita ngayong umaga sa taunang pasalamat ng Mansur Evangelical Church. At patuloy po, Lord, na ako po ay salamat po ninyong servant at nais ko po na ang inyong mga salita lamang ang maitaas ang pangalan ng Panginoong Kristo sa aming kalagitnaan ang may pahayag sa mga salita na bawat sasambitin ng aking mga labi. At ang Banal na Espiritu siya nawa magbigay sa amin ng kalinawan, pangunawa at kalakasan upang magkaroon kami, Panginoon, ng kakayanan na ilapat sa aming pamumuhay ang mga salita ang aming maririnig sa umaga po nito, Panginoon. Lord, patuloy po, may your name speak to us this morning and may your name be lifted up in our midst, Panginoon. May your name be increased and my name, Panginoon, be decreased and decreased, Panginoon. Christ be magnified, Christ be glorified. Ito po, Panginoon, ang aming samudalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. I just really want to thank the Lord for the past 4 years. I think na ako po ay nagpaalam sa Mansur Evangelical Church. At kaagad-agaran naman tinawag po sa Bungabong Gospel Church. At sa September 22, ako po ay nagpaalam na rin sa Bungabong Gospel Church. At hindi na po ako nagpa-renew ng contract. And the first week of October, I came up here sa Mansur Evangelical Church as part of the congregation. Nag-worship po together with my fellow family dito po sa Mansur Evangelical Church. It is for the reason na I have to first prioritize my family. Alam niyo po, nakinig po kasama sa prayers, guys. At hindi niyo po alam, yung kapatid ko po, yung kuya ko po, ay nakaranas din po ng napaka-traumatic na experience. At to the point na he had to underwent po ng psychotherapist dahil po sa problema kanya pong naranasan itong mga nakalipas na buwan. At ako naman po ay naging member ng media. Media Betis. Hindi na lang po ako high blood. Ako po ay Media Betis na rin po. At alam niyo naman yung lifestyle na meron ako na sobrang laki ng aking pong ginagawang trabaho araw-araw. At part of the weekend, nag-travel ako sa Bungabong para makapag-minister. And I think nahiya rin ako sa Lord. There are times hindi ko na nagagampanan dahil nga sa kabalahan. At but I believe that my ministry nowadays ay nandun muna sa eskwelahan because I need to really provide for my family. Ano po? At kaya it's biblical if I'm going to choose between the church ministry and my family, and I will always go to my family. Kasi yan po talaga yung biblical, ano po, at na mandato ng ating Panginoon po sa atin. At salamat po sa Panginoon. This year, alam niyo po, napansin ko po, kung sa mga nauna po siguro, ay throwback po kanina yun eh. Yung suot po ng mga kababaihan. Nakita ko yan, nag-search ako 2014 or 15, hindi pa nagkakamali, si Pastor Carl Pang speaker, yung time po na yun, Pastor Carl Navan. Hindi ko lang lalagay ko po sana dito sa PowerPoint yung mga Thanksgiving. Kasi minapasin po ako went sa memory lane. Pasin ko po mga kapatid, never pa pala ako naging speaker ng Thanksgiving. This is my first time to speak sa Thanksgiving po ng Mansur Evangelical Church. Ayan po yung 2016, nung ako ay nag-pastor po dito. Ayan po yung 2016, ano po sa Pastor Janelle. At marami pa rin po narito, marami pa rin po ang nakikita natin dito po. Yung mga bata ko dyan, marami mga malalaki na po ngayon. Noong 2017 sa Central, nung ito po ating ginanap, Blessing Beyond Expectation. Noong 2018, yung Gospel Center Thanksgiving natin with Pastor Kirby Figueras. Noong yung Thanks Be to God na tema po natin noong mga panahon po na ito. Noong, yes, this po 2020 ni Pastor John Galicia. And then 2022, kay Pastor Hermano. Kaya po sa mga speakers po na ito, ngayon ko lang po talaga napagtanto na ngayon pa lang wala ako magsasalita sa 2024 as the speaker ng Thanksgiving. So Pastor Cholo, sa na yung 2025. At so yan po yung mga speaker natin throughout
service. Today, I celebrated, yun pa rin, yung ating pong vision before na tayo po magsama-sama sa simbahan po na ito. Every time na magkakaroon po tayo ng gawain na mga kasama po yung ating mga extension. Hindi na po tayo lalabas. Ito po yung sagot ng Panginoon po sa atin. Before po tayo mag-undergo sa ating pong main na sermon, I just like to give a context ng ating pong binasa. Ang 1 Thessalonians po ay very strategic na lugar. One of the capital city ng province ng Roman sa Macedonia. At ito po ay strategic kasi nasa gitna po siya. Makikita niyo po dyan yung karagatan. Meron po siyang daanan. Access sa iba't ibang roads. At kaya po ito ay center po ng kalakal. Ano po? At kaya sila po na nagpunta rito at sila po ay nagbahagi ng salita ng Panginoon kasi nga very strategic. Ang mga tao po dito come and go at kaya madali pong i-spread yung gospel. Di ba? Dahil mga travelers, yung mga tao po sa Thessalonians. Kaya po nangalan yung mga mananampalataya agad dahil po sa church po sa Thessalonica. Ito po yung context po ng church po na ito. Alam niyo po, ang concern po nila ay mga namatayan ng kapatiran. Very concerning po sa kanila. Hindi po nila alam yung kalalagayan ng mga kapatiran nila kay Kristo na mga namatay. Hindi nila alam kung sila ba ay nasa piling ng Panginoon sa Kristo o kaya sila po ay wala na. Kasi yung kanila pong paniniwala ng tayo po na ito, paano na yung mga namatay samantalang hindi nila naabutan yung muling pagbalik ni Kristo. Yun po yung concern nila. Kaya madalas natin mabasa po sa libro po nito yung muling pagbalik ni Kristo or yung second coming. Yan po yung one of the main theme ng libro po na ito. Iniisip nila, paano na yung mga brothers and sisters natin kay Kristo na namatay na, hindi na naabutan yung second coming. Kasi nga yung belief nila, malapit na. Ano po yung Maranatha, Jesus is coming sa English o darating na si Kristo, ay akala nila darating na yung panahon nila. Ano po? Anong panahon po nila? Pangatlo, yung meron po sila na pagkaranas po ng persecution or pagtutuligsa during po ng period po na ito. Na kinocomfort sila ni Paul na ito'y normal at parte ng kanilang buhay, pananampalataya. At sunod po, ito po, may another context po na ito. Umaasa po sa mas mayamang Kristyano para magbigay sa kanila sa halip na kumita ng sarili ng ikabubuhay. Marami sa kanila na mga mananampalataya na tamad na. Talagang nakaasa na lang sila sa mga Kristyanong mayayaman para mag-provide sa kanila. Bakit? Kasi nga darating na naman si Kristo eh. Ano bang sense para magpatuloy, para magtrabaho, kung darating naman pala si Kristo, may mga kapatid naman tayo sa church, umasa na lang tayo sa kanila, di ba? Ayun po yung kanilang mga ugali ng time po na ito. And of course, yung mga bulaan gulo as a common theme ng mga epistles po ni Pablo na meron po mga false teachers, prophets, na kumakalat po sa panahon po na ito. Ano man po mga kapatid ang mga detalye kung paano po sila nalulungkot sa pagkamatay ng mga kapatiran nila kay Kristo, ang mga taga-Thessalonica po ay kailangan ng katiyakan patungkol sa mga yumauna. Ano po? At patungkol sa kanilang sariling kapalaran sa ikalawang pagparito ni Kristo. Alam po natin yan. Even nowadays, concern po natin yan. Papalag po tayo mga mananampalataya every time na meron po tayong kapatid sa Panginoon na nawawala or namamatay, meron tayong blessed assurance. Tama po? Meron po tayong comfort. At every time na magkakaroon po ng mga natural disaster, tulad ng bagyong Pepito, na paparating na po siguro mamaya, ano po, at single number 1 na po tayo. At ano man pang klaseng mga pandemya, mga pagsabog ng bulkan, at kung ano-ano pang mga klaseng mga pagkasira ng ating kalikasan, alam natin na meron tayong katiyakan at kapayapaan na meron tayong Panginoong sa Kristo na siyang muling magbabalik ng mundong ito sa perpekto at banal na likha. Yun yung comfort natin na nandito po tayo sa ating pansamantalang tahanan at sa pagbalik ni Kristo, ang lahat ay ibabalik niya sa kaayusan. Yun po yung gustong ipahayag ni Pablo sa mga taga-Thessalonica, sa mga kapatiran sa Thessalonica na huwag kayong mag-alala.
ang mga yumao ninyong kapatid kay Kristo ay kasama ko na sa paraiso. Kagaya po ng comfort ni Christ doon sa magnanakaw. Hindi sinabi ni Kristo na pagbalik ko na, kasama kita. Hindi sinabi ni Kristo na pag sa susunod na araw, kakasamahin ka sa paraiso. Kundi sinabi ni Kristo, ngayon din, kakasamahin kita sa paraiso. Ngayon din, hindi pa rin po pagkatapos ng ikatlong araw ng resurrection ni Christ. But ngayon din, kaya mga kapatid sa Panginoon, we are already, but not yet. Nandun na tayo sa piling ni Kristo, pero wala pa. Pero yun yung assurance natin na kahit anong mangyari sa buhay natin, kasama tayo palagi ni Kristo. Kung tayo man ay mamatay sa mundong ito at sa muling pagparito ni Kristo, bubuhayin niya ang lahat ng mga patay at kakasalubungin natin siya sa alapaan. At ito po yung aklat na ito, ang unang Tesalonica, na kung saan binibigyan ko ng comfort ng mga nauna kay Kristo at ang makakasalubong sa pamuling pagparito ni Kristo ay sama-sama pa rin sa reunion na ito. Sa pagsalubong at sa pagsamba ng Hallelujah, Hosanna in the highest sa ating pong the Lion of Judah, the Lamb of God, the King of Kings, and the Lord of Lords, ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya, ngayon pa lang po mga kapatid, sana nagkaroon na tayo ng buong kagalakan. Lord, salamat po sa katotohanan ito. Na kahit anong mangyari sa akin, Romans chapter 8, ay walang makakapaghiwalay sa atin, sa pag-ibig ng Diyos, sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya mga kapatid, ang title po ng ating sermon ngayong umaga, buong galak at lagi tayong magpasalamat sa Panginoon. Dahil sa katotohanan na ito, na ating napakinggan ngayong umaga nito. Kaya bilang magkakapatid sa Panginoon, dapat tayo buong galak at palaging magpasalamat sa Kanya. Remember, ang Thessalonica is a church. Church po ang sinusulatan ni Pablo. Hindi po isang individual tulad ni Timoteo, ni Tito, ni Filemon. Kundi church po yung kanyang sinulatan. Kaya ang konteksto po ng aklat na ito ay para sa ating pong church. Bansod, Evangelical Church. Sabay-sabay natin itong pakikinggan, sabay-sabay natin itong ilalapat sa ating mga buhay. Paano tayo buong galak at palaging magpapasalamat sa ating Panginoon? Paano nga ba? Bilang isang church, paano ba tayo buong galak at magpapasalamat palagi sa ating Panginoon? Meron po tayong 4 na punto ngayong umaga po na ito. Isa-isahin po natin. Sa unang tanong po natin, kanino ba tayo magpasalamat at magaganap palagi? Muna. Okay? Kanino muna? Si Pablo po ay nagkaroon ng exhortation sa ating pong unang mga talata, verses 12 to 13. Una, lagi tayong magpasalamat at magalak para sa ating mga pastors. Para sa ating mga pastors, spiritual leaders, elders, deacons, mga volunteers ng church po natin. Ang context po na ito, sinusulatan po ni Pablo, ay ang mga elders ng church, which ay interchangeably sa mga pastors and overseers noong unang panahon po na ito. Tingnan natin, verse 12. Mga kapatid sa church, ipinapakiusap namin na igalang ninyo ang mga nagpapakahirap sa pamamahala at pagtutulong sa inyo alang-alang sa Panginoon. Meron po tatlong word na aaralin po dyan na ginamit po ni Pablo. Unang word po yung nagpapakahirap. Isa po siyang form na term sa Griego. Ikalawa po yung sa pamamahala sa inyo. Isa naman po siyang term na ginagamit sa loob ng pamilya noong unang panahon. At saka yung salitang pagtuturo sa inyo. Isa po siyang fatherly at saka motherly term na ginagamit ng unang panahon yung pagtuturo sa inyo sa konteksto po ng panahon po na ito. Isa-isahin natin.
Ang nagpapakahirap sa inyo, o sa English po ay labor among you, ay to work hard, to break the sweat as it were. O sa Tagalog, pagsusumikap hanggang sa magdulot ng sobrang pagkapagod. Yan po yung pagpapakahirap na sinasabi dito na dapat natin parangalan, na dapat po natin bigyan ng pasasalamat sa Panginoon. Yung nagsusumikap hanggang sa magdulot ng sobrang pagkapagod. Ang isang farmer po, alam natin, ay nagsusumikap hanggang sa araw ng tag-ani o yung the day of harvest. Ito rin po in-illustrate ni Paul yung mga manggagawa ng unang panahon na sila po ay nagpapakapagal, na sila po ay nagpapakahirap, to the point na sila po ay sobrang nakapagod na hindi lang po sa kapaguran sa kanilang gagawa ng mensahe, sa pag-aalala sa kanilang mga kapatiran, bagos sa mga samot-saring problema na kinakaharap nila noong panahon po na ito. Emotionally, physically, mentally, and even spiritually. Ito po ay battle na mga manggagawa even before na ang labor po na ito ng spiritual leader na nagsusumikap. Ikalawang word po na ginamit po dito ay yung pamamahala sa inyo. Ito po ay sa English po ay over you in the Lord or over you. Ang meaning po nito sa Griego ay caring for you pala. Mas malalim din lang yung authority, I will have authority over you. Kundi yung over you na sinasabi po dito ay yung pangangalaga sa atin. At yung pangangalaga sa atin na word po nito is both a motherly term, like a nursing mother, at saka like a faithful father. Kung paano pumangalaga ang mga nanay sa kanilang supling at maging faithful lamang ang isang tatay sa kanyang anak at asawa, nagpo-provide, nagpo-protect, at kung ano-ano pa. Yan po yung sinasabi ni Paul na alalahanin natin ng mga manggagawa na papagal po sa atin. At ikatlo po, yung fatherly word, yung magtuturo sa inyo or admonish you. Ano po? Ito po ay nangangahulugang magbigay ng turo na may layuning baguhin ang inyong buhay. Hindi lang po pagtuturo sa Sunday school or mga informative na salita, kundi yung pagtuturo na may layuning baguhin yung ating buhay. Ano po? Reformation of our life. Ano po? May desire tayo na hindi palakihin ang ulo ng Kristiyano sa mga itinatanim natin sa kanilang ulo, kundi magkaroon sila ng desire na baguhin sa biyaya ng Panginoon, sa tulong ng Banal na Espiritu, ang bawat isa sa mga turo na ating napapakinggan tuwing Bible study, tuwing preaching of the Word, tuwing prayer meeting, tuwing mga fellowships, at kung ano-ano pa. Yan yung desire, yan yung pagtuturo na sinasabi po dito ng Banal na Kasulatan. Pastors and elders are called to open their Bibles and press the truth home on our consciousness and our hearts, and even where necessary to offer loving correction. Ano po? So yun po yung layunin ng mga pastors kaya magtuturo na magkonvikto sa ating mga puso na natawag na a change, repentance, na magbago po tayo, na magkaroon tayo ng pagbabago sa salita ng Panginoon. At of course, ang magbabago sa salita ng Panginoon ay mangyayari lamang kung tayo po ay mapapakinggan natin at yung compelling, yung convicting power ng salita ng Panginoon, ng Ebanghelyo niya, ng tapat at puro na Ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, sino ang spiritual leader na ito? Ang spiritual leader na nagsisikap, nagtatrabaho, nagsusumikap ng buong lakas na parang farmer, at pangangalaga sa kanyang kawa na parang ina at ama na may layuning tulungang baguhin ang buhay ng iba tungo sa wangis ni Kristo. Pastors are not entertainers of the goats, but rather we are exhorting the sheep towards Christ likeness. Later on, makikita po natin yan, yung bibigyan ko puntiin sa ating ika-4 na punto, ang ibig sabihin po na ito. But let's have the sabay with reflection para sa mga elders, deacons, spiritual leaders,
volunteers ng Masud Evangelical Church. Kagaya ba ng isang farmer ang naglalarawan sa inyong paglilingkod sa Panginoon? Na mayroong magsusumikap, nagtatrabaho ka ba? Iniiwas mo ba ang iyong sarili sa kapakilabangan at inuubos ang iyong lakas para sa walang hanggang kabutihan ng mga tao ng Diyos? Let's have a quick reflection po sa mga tanong po na yan. Baka pa rin sa Panginoon, let us rejoice and thank God for pastors. Alam niyo po kung bakit? Magpasalamat tayo. Hindi man perfecto ang inyong mga pastor at wala nang isa sa amin. Ano po? Right nga pangalan ko, magkakamali pa rin eh. So po. Ang inyong mga pastor at wala nang isa. Ngunit mayroon naman kayong mga biblical pastors sa biyaya ng Diyos. Sa biyaya ng Diyos. Mga pastor na devoted sa pag-aaral ng salita ng Panginoon, sa pag-aaral at sa pangaral ng salita ng Panginoon. At we are always accountable sa Panginoon kung hindi namin ipapangaral ng maayos ang kanyang salita. Verse 13, pagkukulan ninyo sila ng lubos na paggalang at pag-ibig dahil sa kanilang gawain, makitungo kayo sa isa't isa ng may kapayapaan. So nagkakaroon po ng konting pagkauga sa simbahan sa Thessalonica. At binibigyan po nila ng paalala ang mga kapatiran na bigyan ninyong mahalaga at importansya ang mga itinalagang pastor diyan sa simbahan ng Thessalonica. Alam ko po mga kapatid, gagaling lang po natin sa Pastor's Appreciation Month. Ano po? I think this was the first year na nag-celebrate po ng Pastor's Appreciation Month. Alam po natin, sa picture po sa larawan po na yan, ay may ilan na, nauna sa atin sa Panginoon, kagaya po ng context po ng Thessalonica. Pero we are comforted by the truth na sila po ay mas maganda ang kalalagayan compare po sa atin ngayon. Ang Pastor's Appreciation Month, at alam po natin po, hindi lang po mga pastors, kundi mga elders ng church na naglilingkod sa church po na ito ay atin pong pinaparangalan at itong nakalipas lang na buwan. Si Pastor Joseph pala, nandun pala ng unang panahon. Ano po? Si Joseph, nandun na sa gitna po. Pastor Cholo yata yan, payat pa. Ano po? At yan po yung mga panahon, ano po, na pinaparangalan natin ang ating mga kapastoran. And of course, huwag sana magtapos sa Pastor's Appreciation Month ang inyong pasalamat at kagalakan sa mga pastor at mga lingkod ng Panginoon. Hindi po natatapos po dyan. Suportahan po natin sila sa kanilang mga ginagawa, hindi lang po sa sa church, even po sa kanilang mga personal na mga pangangailangan, kung kaya natin ay abutan ang kanilang mga pangangailangan because yun naman talaga sinasabi ng Bible eh. They deserve double honor. Ano po? Huwag natin mabayaan ng ating mga pastor. Maraming simbahan mga kapatid ang walang pastor. At maraming simbahan ang umaalis sa pastor sa personal na kadahilanan. Kaya mga kapatid, mapalad pa din ang Bansud Evangelical Church. That despite of meron pong nawawala at meron pong pinapalit ang Panginoon. Pero ibang mga simbahan ay wala man lang sila ni isang pastor. At kung meron ng pastor ang isang simbahan, inaaway pa, hindi pa sinusuportahan, hindi pa tinutulungan. Kaya wala namang magmamahal pa sa BEC na pastors, kundi ang mga taga-BEC din ng mga pastors. Naging pastor at magiging pastor, nakatuwang ang mga leaders ng BEC. Omar, Seb, Thor. Si Thor, kung yung pasta lang lalagay mo dyan, kompleto na eh. Nakakalahagi na siya eh. Kunti na lang, Thor. At ako po ay minsan lang din na nakaupo po dyan, sinuportahan ng BEC at tinulungan makapasok sa Bible School, nakapagtapos po sa Bible School, at sana magtapos ang magsuporta natin. Hindi lang naman po ako. Marami pong mga nag-aral sa Mondoro Bible College na nag-intern po dito at sinuportahan natin para maging pastor. At wag po sana mas mawala ang ating pong mga kasanayan na yan sapagkat hindi sa panahon natin yan, mayroon ng scarcity ng mga pastor. Kaya ako nakalibang ngayon, bawas pa.
Pero mga kapatid sa Panginoon, alam ko rin po na nag-try kayong maghanap ng mga pastor. Pero anong nangyari? Nakita ba kayo? Mas wala rin naman kayo magmamahal sa BEC kundi yung mga nasa BEC na ng mga pastor at magiging pastor pa ng BEC. At kahit kung ano kayo wala rito ng mga panahon na yun, ang nasa isip ko pa rin ay mga nasimulan, nakaturuan, kung paano ipinangaral ang salita ng Panginoon na maayos, ay ganoon ko rin siya iniwan sa simbahan ko na ito. Huwag na huwag ninyong kakalimutan ang salita ng Panginoon. For the next generation, sumuporta pa tayo ng mga magiging pastor. Ito po yung biblical. Ano po? Let us continually train and support other generations. Simulan na, alam mo, sa EE, nagpadala na si Pastor Cholo ng mga Pastor Ismael. Ano po? Nabanggit ko sa kanya, anong minsan nag-usap kami, ba't kung papakalayo? Meron pong BEC, pwede kang magligo dito sa church mo. Hindi man dito sa church, pero marami pa tayong mga outreaches. Wala man ang ibong. Yung building, wala. Pero yung congregation, yung church, as a people, nandun pa rin, sila Brother Dennis. Si Kuya Tito Fred, nandyan. Ang congregation ng Bato, nandyan pa rin. Let's continue sa labor natin sa ating Panginoon. Hindi lang po mga kapatid, nag-ship bigla si Paul, hindi lang pala sa mga pastors, ano po. Kanino pa dapat magpasalamat at magalak palagi? Nag-ship si Paul bigla. After sa pastors, kinausap niya naman yung congregation. Lagi tayong magalak at magpasalamat para sa ating pamilya sa simbahan. Ano po? The people of God in the church. Ano po? Tingnan natin niya sa 1 Thessalonians 14:15. Ano po sinabi po lang sa tanang Panginoon po rito? Ay po ng Panginoon dito, mga kapatid, ipinapausap din namin na inyong pagsabihan ng mga tamad, pasiglahin ng mahihinang loob, at kalingain ng mga mahihina, maging matyaga kayo sa kanilang lahat. Alam niyo yung context, nasabi ko na kanina, di ba? Na nagiging tamad na yung mga taga-Thessalonica kasi nga, darating na si Kristo, nabanggit ko na rin sa inyo before, nangyari na rin ito sa aming kaklase sa Bible School. Sobrang panapit niya ng second coming ni Christ at predict nila noong 2012, ano po, 2012, kasi tuwahan po sa Bible School at 2011, yung pastor namin from Leytes, si Pastor Isaac Jackson, hindi na siya sinuporta ng tatay niyang pastor. Kasi naniniwala siya sa 2012, darating na si Kristo. Inabandona niya na yung anak niya, bahala ka dyan, mag-aalit ko sa Bible School, darating na si Kristo. Hindi na sinuportahan. Same scenario po yung nangyari po dito. Kaya ano nangyari sa mga church po na ito? Yan po, nababasa natin mamaya. At sa verse 14, makita natin, mga kapatid, brothers and sisters, ang ina-address na ngayon, the church as a whole. Hindi na lang yung mga nagpapagal, namamahala sa kanila, at nangangalaga sa kanila. Ngayon, kinakausap niya yung church. Ano yung word niya dyan? Ipinapakiusap din namin na inyong pagsabihan. Ano po? Ano yan? Ang pagsabihan na yan? Hindi lang sa pastor, ngunit sa entire fellowship ng Thessalonica. Nire-remind ni Pablo, Ops, mayroon din kayong responsibility sa inyong mga kapatid sa Panginoon. Hindi lang sa namamahala sa inyo, kundi sa inyong mga kapatid sa Panginoon. Ano po yan? Ginatan yung mga nakarad dyan. Pagsabihan ng mga tamad, pasiglahin ng mahinang loob, at kalingain ng mga mahina, maging matyaga kayo sa kanilang lahat. So itong apat po na ito, sa verse 14, ay paalala ni Pablo. Teka lang, diba dapat baliktad? Pag alam mong darating na si Kristo, dapat magsipag ka palalo. Hindi ka magiging tamad, hindi ka magiging pabigat, hindi ka magiging mahina, hindi ka magiging mababa ang loob. Hindi, dahil alam mong kung darating na si Kristo pala bukas, anong gagawin mo? Ikaw lang kung ang gusto mong punta sa langit? Ipangaral mo na. Ipangaral mo na ng ipangaral sa tarang Panginoon sa huling araw na alam mong darating na ang Panginoon sa Kristo.
Kaya nga siguro, di ba? Ayaw may paalam ng Panginoon kung kailan darating siya. Kasi lalo ng mga Pilipino time yan. Kung kailan darating si Kristo, dyan pa lang yan maglilingkod. Dyan pa lang yan mangangaral. Dyan pa lang yan magtuturo. Dyan pa lang yan magbabasa ng salita ng Panginoon. Dyan pa lang yan mananalangin. Nangyari na po ito sa mga taga sa Nanayka. Naging buwan tamad na sila kasi alam nila darating na si Kristo eh. Kaya sabi ni Pablo, paalalahanan mo naman. Mga kapatid, nakikiusap na ako, sabi ni Paul. Nakikiusap na ako. Yung word na nakikiusap, I'm pleading, I'm urging you, brothers and sisters in Christ. Nakikiusap na si Pablo po sa mga panahon po na ito. In verse 15, huwag ninyong pagigantahian ang gumawa sa inyo ng masama. Sa halip, pagpatuloy kayo sa paggawa ng mabuti sa isa't isa at sa lahat. Napaka-practical lang po kasi itong part na to ni Paul is very practical na lang talaga. Yung tinuturo niya, pinapaalala niya after niya mag-discuss ng doctrine. Mga kapatid, darating ang panahon o maaaring tumating na ang panahon. Nagkakatampuhan kayo. Nagkasakitan kayo. Nagkasamaan kayo ng loob. Normal yan sa simbahan. At lalo sa isang pamilya. Ngunit patuloy ninyong gawing training ground ang BEC para ipakita at sanayang gamitin ang fruit of the Spirit at Christ-likeness. Huwag kang mapagod gumawa ng mabuti. Ito palang practice nila. Kasi kung gusto niyo ng perfect church, wala kayong makikita. Sa langit lang yun. Tayo po sa loob na ito is composed of sinners saved by grace. Lahat po tayo dito ay hindi nakabot sa kalulatihan ng Panginoon. Walang malakas kay Lord. Walang nauna-una kay Lord. Lahat tayo, hanggat hindi dumarating si Kristo, hindi pa tapos si Kristo sa iyo at sa akin. Yes, magkakasala tayo, pero hindi tayo mamumuhay sa kasalanan. Ang banal na Espiritu ang siyang mismo magko-convict sa ating mga puso upang talikdan natin ang mga nagawa namin kasalanan laban sa banal at makapangyarihang Diyos. At the end of the day, mga kapatid, ito lang na-realize ko as I grew older. Ano po? At the end of the day, busy ang pamilya mo. Busy ang tahanan mo. Magkakapatid tayo kay Kristo dito sa BEC. Eto pa, habang buhay tayo magkasama kay Kristo, kaya walang ibang magmamahal sa BEC at taga-BEC, kundi ang mga taga-BEC. Amen? Amen. Ito pa, sabi ko niyo, wala hanggan. Wala kang no choice. Sa langit, kasama pa rin yan. Ito lang masama doon. Baka namumuhay ka sa sama ng loob, baka alam mo kapatid mo siya, hindi pala kaaway pala. Yun ang masakit. Kaya dito pa lang, sabi ng Panginoon, forgive as I forgive you. Love as I have loved you. Dito pa lang, itong training ground na to, itong church na to, maging loving community na. Exercise natin yung greatest commandment ni Kristo ng ating Panginoon. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind. Love your neighbor as you love yourself. Your first neighbor, ang iyong pamilya. Second neighbor mo, yung extension ng inyong bahay. And of course, your neighbor dito sa church. Wala kang no choice. Mamahalin mo at mamahalin mo siya alang-alang kay Kristo. Alam niyo kung bakit magpapakawin sa Panginoon? Ito yung aking greatest comfort sa BEC. Magalang ka at magpasalamat ka dahil sa BEC, nakilala mo si Kristo at ang mga kapatid mo kay Kristo.
2002, nung bumalik ako nung lumipat kami sa Mindoro, April 3, 2003, sa Bible, sa Sunday School, sa pangangaral at pagtuturo ng aming Sunday School teacher, ni Pastor Baling Sobrimonte, nakilala ko ang Panginoong Kristo. Lumaki ako sa simbahan sa Sukat Evangelical Church, pero lubusan kong nakilala si Kristo sa Bansud Evangelical Church. At tinawag ako ni Kristo na maglingkod bilang isang manggagawang pastor sa Bansud Evangelical Church. At yun yung aking greatest comfort. Nakilala ko kayo ng dahil kay Kristo. Sabi nyo nga, sa inyong mga katabi, salamat kami sa kapatid. Salamat, nakilala kita. Naging kapatid kita kay Kristo. Kailangan na ha? Yes, kailangan lagi maging motivated. Pupunta kayo sa church para magalak kayo, makikita ang mga kapatid sa Panginoon. Hindi magkakaroon kayo ng patintero sa loob ng simbahan. Nag-iiwasan, may patotot, may ano pa, may buya. Dalhin mo ang kapatid mo sa Panginoon. Dahil ba, yun natin, iba, pasok ko lang dito dati, ngayon, nilong ko na. Ikatlo, paano mo dapat magpasalamat at magalak palagi ng sama-sama? Ano po? Ikatlo po. Ito po yan. Lagi tayo magalak at magpasalamat sa ating pagtuturi. Ito po yung ating central verse ngayong umaga po na ito. Ano po? Sa ating praise, sa ating pagtuturi, lagi daw tayong magpasalamat sa ating Panginoon. Yan po natin, ito pong verse 16. Magalak kayo lagi. Sabi ng Panginoon dyan, kayo lagi. Hindi lang ang pastor, magalak kayo sa pastor, magalak kayo sa inyong mga kapatiran. Kung magkasama-sama kayo, dapat daw magalak tayo. Ano sinasabi ko kanina? As a church, dapat po tayo ay masaya na nagsasama-sama. Take note of this, brothers and sisters in the Lord. Una dapat natin gawin, pag tayo doon magkakasama, according to this pattern ni Paul sa 16:18, ay magalak. Magalak. Napakasimple lang verse, hindi na kailangan pang palawakin pa yan. Ano po? At yung sinasang magalak kayong palagi, ito ay utos at hindi damdamin. Inuutusan ni Pablo ang church sa Thessalonica na maging masaya kayo. Maging masaya kayo nagsama-sama. Sa pag-abang, sa pagbalik ni Kristo, diba? Every time na tayo po ay nagpa-partake ng banal na makapunan, tinatanggap natin to, inaalala natin yung nakaraan, yung past, at tinatanggap natin sa kasalukuyan, habang hinihintay natin yung muling pagparito ni Kristo. Tinatanggap natin ang banal na hapunan. Supposedly, dapat niya celebration po yun eh. Di ba? Yung Lord's Supper is a form of celebration, para Biyernes Santo, nangyayari. We celebrate, ano po? Because the Lamb of God ay dumating na upang linisin ang ating mga kasalanan. Ito ay utos at hindi damdamin. Yung feeling mo lang, dapat ako maging masaya. Hindi, inuutosan ka ni Lord. At ito po ay lagi at hindi pag-feel mo lang. Ano po, yung magiging magalak, ito po ay lagi at hindi yung feel mo lang. Feeling ko masaya ako ngayon, mag-church ako. Feeling ko malungkot ako, ayoko magsumba ngayon. Nakadepende sa mood, di ba? Kaya na-create yung mga psychological term yan, mga mood swingers, mga moody, di ba? Naka-base yung kanilang worship sa feelings. Kung gusto mo man o hindi, kasi sabi ni Pablo dito, laging may dahilan upang magalak sa lahat ng oras. In good times and bad times, we will praise the Lord. Kung gusto mo magkaroon ng dahilan para maging magalak palagi, I have only one reason. Tumingin tayong muli sa krus at sa libingang walang laman, the empty tomb. Alalahanin mo kung paano ikaw ay minahal ng isang walang hanggang pag-ibig sa kabila ng lahat ng kapangitan ng iyong kasalanan. Let us fix our eyes upon Jesus. And this is the only motivation we need
para po tayo ay maging magalak palagi. In good times, madali magpasalamat pag masaya tayo eh. But in bad times, alam natin, kasama rin natin ang Panginoon. Gaano mang katindi ang pinag-aaralan mo sa mundo ito. Fix your eyes upon Jesus. Verse 17, palagi kayong manalangin. Ano naman ibig sabihin ito? Pray without ceasing. Sa English po ito. Pray without ceasing does not mean non-stop. Ano yung non-stop? Yung talagang walang tigil, walang patid. Diba sa ibang salin, manalangin kayo, walang patid. Hindi naman nangangulagan doon na pumunta ka sa monastery at manalangin walang patid na bubuhay mga 24/7. Hindi siya literal. Ano po? Hindi siya literal. Ang sinasabi po dito ng banal na kasulatan, naalala ko po dito, yung mga dalawang awit, ano po, pagulto po ng professor namin ko sa Biblias, ni Pastor Dennis Ocasan. Sabi sa isang awit, kung mayroon lamang akong 1,000 buhay, di pagpakait, lahat sa'yo'y bibigay. Di ba po? Ano pa yung isang kanta paborito na namin minsan? Ano po? Mahal na mahal kita, Panginoon, kailan may di kita'y pagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit, mahal na mahal kita, Panginoon. Ano problema sa kanta na to? Yung isang buhay nga, hindi mo na kaya bigay ng buong yung buhay mo, 1,000 pa. Mas 10,000 reasons to worship God nga, baka mas marami mong dahilan na ayaw mong magsimba, ayaw mong magbasa, ayaw mong manalangin. Kailan man hindi ka magpapalit, paglabas ng church, dapat palit mo na. Ang bilis ng transition. Real quick. Eh paano pa kaya yung manalangin walang patid? Baka malawa ka, minuto pa nga lang, tulala ka na. Pray without ceasing means be the pattern and habit of her life. Kung nasabi naging habit na siya at pattern ng life mo, you cannot live without it. Kasi parang may kulang sa buhay ko pag hindi ako nananalangin. At yun yung paalala ni Paul sa kanila. Saka sa inyong paghihintay sa balik ni Kristo, huwag kayong upo-upo lang dyan, hihiga-higa lang dyan, at pag abang-abang lang dyan, manalangin kayo. Manalangin kayo. Pray without ceasing means pray on all occasions and don't stop. Pray without ceasing means be consistent and faithful to your devotion to the ministry of prayer. Mga kapatid, manalangin kayo palagi. Take out the word kayo palagi. Again, ang ina-address po nito ay church. Ang utos na ito ay hindi lamang sa isa, kundi sa bawat isa bilang church. Manalangin kayo. Sama-sama. Sama-sama tayo palaging manalangin sa lahat ng ating pagsasama-sama. Dito marami-rami na. Small group ng malalakihan, small group ng kabataan, small group ng mga young adult, small group ng mga extension, sa the prayer meeting, may prayer meeting pa, may fellowship pa. Manalangin tayo palagi ng sama-sama. Maraming opportunity para manalangin tayo ng sama-sama. We are to pray constantly without ceasing. Together. Church, pray without ceasing. Makakaganda na ito ba pag masaya tayo? Pag nanalangin tayo, kasunod dito matik, magpapasalamat tayo. Automatic yan, hindi pwedeng mawala yan. Pag masaya ka, pag nanalangin ka, automatic yan, magpapasalamat ka. Magpapasalamat tayo. Verse 18, magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyong pakikipag-isa kay Kristo. Pag sinabi kong sa lahat ng pagkakataon, including po yan, pag tayo po ay namamayan. Ano po? Alam natin sa kultura ng Pilipino, bawal ang pasalamat sa pamilya, namatayan, sa mga bisita, o sa mga nagbigay ng abuloy. Including that occasion. Para sabi kasi ng mga matitinang pilosopo, papasalamat ko ba namatay ang anak ko?
o mahal ko sa buhay, kaya ako nagpapasalamat. Hindi. Yung presence nila, yung tulong nila, nagpapasalamat ka sa kanila. Including that occasion. Mga kapatid, madali magpasalamat kapag nakakatanggap tayo ng mabubuting bagay. Tama? Given na yan eh. Ayoko nang bigyan ng tingin. Pag mabuting bagay, given na yan, madali magpasalamat. Eh paano kung hindi? Magpapasalamat ka pa rin ba? Paano kung hindi? Naalala ko dito yung yung mag-asawa, si Job sa kanyang asawa niya. Ano yung sinabi ng asawa niya sa kanya kay Job? Sinabi ng kanyang asawa, mananatili ka ba bang matubid? Sumpayin mo ang Diyos at nang mamatay ka na. Hindi no? Ano sagot ko niya na dyan si Job? Ito sabi ni Job mo dyan eh. Ang sagot ni Job, verse 10, Job 2 verse 10. Ang sagot ni Job, hindi mo naiintindihan ang iyong sinasabi. Pagpapala lang ba ang tatanggapin mo sa Diyos? Hindi ba natin tatanggapin kung bigyan niya tayo ng pagdurusa? Sa kapila naman yung paghihirap at sinasita si Job ng laban sa Diyos. Kasi gusto natin talaga kabig lang kay Lord eh. Ayaw natin yung sinusubok na tayo eh. Magpapahala lang ba kung tatanggapin mo sa Diyos? Pero yung mga pagsubok na pinagkakaloob sa atin ng Diyos ay nagpapatibay ng ating pananampalataya. Hindi na nagpapatibay, nagre-reveal ng ating quality, kalidad bilang isang Kristiyano. Kung talagang tayo ba ay puro o hindi kung mananampalataya ni Kristo. Si Job, bagamat kanyang kalalagayan, hindi siya nagkasala at nagdikart ng laban sa Diyos. Kaya mga kapatid, sa gitna ng ating sakit, magpasalamat tayo sapagkat meron tayong dakilang manggagamot. Sa gitna ng ating katawan na durusan ng sakal, magpasalamat tayo sapagkat meron tayong tagapag-aaliw na ating Panginoon sa buhay natin. Sa harap ng kamatayan, magpasalamat tayo sapagkat alam natin na mas mabuti ang kalalagayan ng mga nauna sa ating Panginoon sa Kristo. Magpasalamat tayo sa ating kalungkutan sapagkat meron tayong Diyos na siya mismo magpapawi ng mga luha natin sa ating mga mata. Magpasalamat tayo pala sa Diyos sa ating kabiguan sapagkat alam natin ang Diyos din ang mag-aahon sa atin sa lahat ng kabiguan natin sa buhay. Magpasalamat tayo sa kahirapan sapagkat alam natin na ang Panginoon din ang magbibigay ng kakayanan upang mapaglabasan mo ang mga pagsubok sa buhay. Magpasalamat palagi tayo sa Panginoon. Job 1:21, nasagot niyo yung verse kanina. Ang Panginoon ang nagbigay at ang Panginoon ang nag-alis. Pinagpala ang Panginoon, ang pangalan ng Panginoon. Sa English po, I came naked from my mother's womb, and I will live naked. The Lord give it, the Lord take it. Praise the name of the Lord. Ubad tayong dumating sa mundong ito, ubad din tayong aalis sa mundong ito. Ang Diyos ang nagbigay, siya rin ang mag-aalis. Walang permanente sa mundong ito. Even yung ating suffering, pain, challenges, obstacles, temporary yan. Pero yung eternal at everlasting ay yung ating Diyos na kaagapay natin, na kakampi natin, na kasama natin. Mga kapatid, bilang Christian at isang church, magpasalamat tayo kung ano ang meron at wala tayo. Sapagkat ito ang kalooban ng Diyos sa atin sa mga nakipag-isa kay Kristo Jesus. Punan natin ang kakulangan ng iba at magpasalamat tayo sa kakayanan ng bawat isa. Nasambit nyo na ba ito mga kapatid? Minsan. Bakit parang sila lang ang mahal ng Lord? Bakit nanggigil na kay Lord, diba? Bakit sila lang ba yung Kristiyano? Sila lang ba yung pinapagpala ng Lord? Pinagpala mo, samantala ako, tagal ko nila nagsisimba, tapos sumigat, ganito pa rin ako. Ayun na nga eh. Check your heart, mga kapatid. Ano bang motivation mo sa paglapit mo kay Lord? Yung blessing will follow if you obey the Lord.
Hindi mag-obey ka kasi alam mo meron kang hingin kay Lord at meron kang inaasahan kay Lord. You could keep on obey and obey and obey. You trust and obey. Isa narinig ko siya eh. Itong mga katagal na ito. Hindi lang dito sa church ito. Ay sa Lord, bakit sila lang ba yung mahal mo? Sila lang ba yung pinapagsalan? Remember, lahat ng meron tayo, sabi ng Panginoon kanina, kalooban ng Lord yan sa atin. Meron ka man yan na wala, kalooban ng Lord yan sa atin. Ang common denominator natin ay yung kaligtasan ni Kristo na tinanggap mo at ako. At hindi kayang tumbasan ng kahit anino at kahit ano at kahit sino man ang kaligtasan nito. Walang favoritism si Lord. Wala yung palakasan kay Lord. Because God shows no partiality. Lahat tayo magkakapatid sa Panginoon. Remember, mga kapatid. Diba? Even yung yung ating relationship sa marriage. As husband and wife, at the end of the day, we are all brothers and sisters in the Lord. Magkakapatid tayo sa Lord. Wala lang marriage eh. After the second coming, we are all brothers and sisters in the Lord. Walang favoritism ang ating Panginoon. Basta para sa atin, ipagkakaloob ng Lord yan sa atin. Magpasalamat tayo palagi. Jehovah Jireh, God will provide. Ito yung lagi kong sinasabi sa every time na nag-pray ako, Lord. Basta para sa iyo, para sa iyo. Dahil yan. Basta para sa iyo, bibigay ni Lord yan. Kahit anong paraan, basta bibigay dyan sa iyo ng Panginoon. Basta para sa iyo. Ayon sa kalooban ng Panginoon. Kalooban ng Lord na magalak, manalangin at magpasalamat tayo palagi. Kaya mga kapatid, walang Kristiyanong malungkot, prayerless at ungrateful or bitter palagi. As a church, we are eternally grateful, joyful, and we are always praying. Amen? And lastly mga kapatid, hindi na lang, 26 slides na lang. 2 weeks ko po kasi itong prepare eh. Ano ba ang dapat natin ipagpasalamat at igagalak palagi? Mabilis ng word. Verses 9-22, lagi tayong magalak at magpasalamat sa ating pakikinig ng salita. The preaching of the word. Kung meron man ako pwedeng isa sa pagmamalaki sa Basel Evangelical Church ever since, ay yung pagiging faithful natin sa pagpangaral ng salita ng Panginoon. Iyan po natin daw sa mga talata po ito. Verse 19 and 20, huwag ninyong hadlangan ang Espiritu Santo. Sa English po niyan, do not quench the Holy Spirit. Papa, next. Wala. Okay po. So, ikapat natin, lagi tayong magalak palagi at salamat palagi sa pakikinig ng salita ng Panginoon. Bakit? You know why? Because not everyone has the privilege and opportunity to hear the Word of God. Sa libo-libong tao sa bayan ng Bansod, hindi na lang tayo dito nakikinig ng salita ng Panginoon. Sa bayan natin, sa mga sityo natin, sa mga barangay natin, and even sa mga tahanan natin. Verse 19, huwag ninyong hadlangan ang Espiritu Santo. Do not quench the Holy Spirit. And verse 20, huwag ninyong baliwalain ang anumang pahayag mula sa Diyos. The prophetic ministry during this time, ang sinasabi ni Paul sa mga Thessalonica, yung minsang tinanggap din yung Ebanghelyo ni Kristo, huwag ninyong hadlangan. Tinanggap ko na nga yun eh. Hindi ka ba kontento sa salita ng Panginoon na napakinggan mo? Kung mayroon na akong gustong i-challenge sa Basel Evangelical Church, matuto tayong manindigan sa pananampalataya na mayroon tayo. Linggo-linggo natin binabanggit yung statement of faith. Hindi ka naniniwala sa isang pananampalataya na ikaw mismo ay hindi mo kayang paniwalaan dahil hindi mo kayang ipaliwanag. Kaya kapag tayo nakarinig ng medyo maganda-ganda mga salita ng mga ibang mga tagapagturo, o meron silang ino-offer na iba na wala sa atin, ang bilis nating tanggapin. At ito yung sinasabi ng Pablo sa kanila.
Tinanggap mo na yung Ebanghelyo ni Kristo, hindi ka ba ba kontento sa napakinggan mo? Buti pa nga yung ibang pananampalataya, handa silang makipagpataya sa pananampalataya nila, samantalang alam natin mali sila, tayo alam natin tama tayo, hindi natin kaya ipaliwanag yung pananampalataya na meron tayo. Ang bilis nating masway. Ito mga kapatid, naramdaman niyo ba ito? Naramdaman ba ninyo minsan? Nag-research siguro si pastor sa buhay. Bakit parang ako yung pinatatamaan? Diba? Parang nag-research yata si pastor. Kaya tayo nung pinapatamaan ni pastor. Mga kapatid, kung kayo po ay tinatamaan, salamat sa Panginoon. Ibig sabihin na umusap sa inyo, ang banal na Espiritu, there is something wrong. Kaya ka tinatamaan. At yun yung layunin ng salita ng Panginoon. As a double-edged sword na nagpe-penetrate hanggang sa ating espiritu at kaluluwa. Hindi yan ang nangyayari. Hindi ka pinapatamaan ni pastor. Ang nangyayari ay ang Ebanghelyo ni Kristo na muling nabuhay na Kristo sa pamagitan ng kabahay ng salita. Ang banal na Espiritu na kumikilos, inilalapat ang mga kasulatan sa ating mga puso at ibinubukas ang mga lihim ng ating mga puso. Ini-expose yung mga mali sa ating mga puso. Kaya kung ikaw ay tinatamaan, I praise the Lord for that. Kaya ako every time I also listen to the Word of God, ako tamaan, Lord, praise the Lord, kasi nararamdaman ko na may mali sa akin. Nararamdaman ko na tinatamaan ako. Kasi kung wala, iba ang appetite mo. Hindi mo appetite yung salita ng Panginoon. Ayaw mo ng salita ng Panginoon. Nag-rebelde ka against the Word of God. Nilalabanan mo, inahadlangan mo yung salita niya. Kaya verse 21, suriin ninyo ang lahat ng bagay at panghawakan ang mabuti. Ano yung lahat ng bagay dito, mga kapatid, yung salita ng Panginoon? Kasi sabi niyo po sa mga taga-Thessalonica, yung mga kumakalat ng mga teachings dyan, suriin ninyo, examine them, test everything. Including myself, brothers and sisters in the Lord. Suriin ninyo ang bawat sinasabi ng mga pastor sa pulpito. Pakinggan ninyo sila, hindi dahil sila ay Reform, Evangelical, Baptist, Pentecostal, Bible School, Teacher, Doctor of Divinity, Reverend, kundi dahil pinapahayag nila ng tapat ang salita ng Diyos. Hindi basihan yung mga titulo na yan. Hindi basihan yung mga edukasyon na tapos para pakinggan mo sila. Ang basihan ng kagalingan ay kagaya ng mga taga-Berea. Ano po ba yung mga ginagawa ng mga taga-Berea? Kapit-bahay lang po ng Thessalonica. After nila sa Thessalonica, hindi pa sila sa Berea, doon sila nag-aral. Sila Pablo. Alam niyo ba yung ginagawa ng mga taga-Berea? Meron silang pananabik, silang makinig sa mga paliwanag ni Pablo, at sinasaliksik nila araw-araw ang mga kasulatan upang tignan kung totoo ba ang sinasabi niya. I challenge you, brothers and sisters of the Lord, every time someone is preaching and teaching, open your Bible. Digital man yan or libro. Tingnan mo kung yung nagsasalitang pastor ay nasa konteksto pa. Tingnan mo kung yung pastor na yan ayon pa sa Bible yung sinasabi. Pag pina-amen kayo ni pastor, huwag ka basta na-amen kung ang mag-amen kasi pagsang-ayon sa sinasabi ng pastor. Hindi porket maganda, nakakatawa. Ay, amen na lang tayo palagi. Suriin nyo rin yung sinasabi ng pastor na magsasalita at magpapahayag dito sa likod ng pulpito ito. Sabi ni Paul, umayo kayo sa lahat ng uri ng kasamaan. Against the false teachings. Beware of false teachers, false prophets, false apostles, false Christ, and deceivers. Ano yung description ng Bible? Mga tupa sila, mga asong gubat sila na nagbabalag kayo na parang mga tupa.
Mukha silang mga amo pagpasok, pero pag sila ay nakapasok na, para silang mga asong, sila ay talaga mga asong gubat. Mga kapatid, magpasalamat at magalang tayo sa BEC. Kasi nakakarinig pa tayo dito ng mga biblical preachings. Sa church na to, nakakarinig pa tayo ng biblical preachings. I'm very comforted nung tumulong ako sa BEC. Nung tumulong ako sa calling ko doon kasi I really need to help the church from dividing noong time na yon. And my heart was convicted that time. Nandito naman si Pastor Cholo. And I really believe na siya ay magiging faithful sa pangangaral ng salita ng Panginoon. Ang preaching sa BEC ay hindi entertainment. Maaaring boring at malalim sa karamihan, ngunit ito ang tunay na salita ng Diyos. Bigyan ko ng factor, mahaba. Pastor Barney na rin nahanap ang mahaba ng preaching ko. Sabihin niya palagi, isang linggo pa itong inaral, tapos sasabihin mo, mahaba ang salita. E ngayon, 2 weeks ko itong inaral. Hindi mas mahaba. 1 hour per week. 2 hours. Diretso pa tayo. As a final challenge, mga kapatid, alin ang gusto ninyo? Biblical preaching na malalim, unpopular, boring, ngunit nagbibigay ng katotohanan, kaligtasan, at kabanalan, o itong kabila. Inspirational, testimony, prosperity gospel, na patungkol sa magkapayaman, iwas pag-usapan ng kasalanan, walang Kristo sa sermon, puro kwento. Buksan lang yung Bible at basa ng konting verse, kadalasan masaya, nakakatawa, at mapapaamin ka. Ngunit bulaan at dulot ay napakama. Alam niyo ba mahirap sa ganitong mga teachings? Umaasa ka na totoo yung sinasabi ng pastor o ng mga tagapagturo, pero at the end of the day, hindi pala. Ito ba pinanakakalungkot? Umaasa ka na buong buhay mo Kristiyano pa, kapiling mo si Kristo pag namatay ka, pero hindi pala. That's the worst case scenario. Kaya ang mga preachers ay held accountable sa Lord. Kasi kung yung tinuturo namin ay mga mula katuruan, idinadala namin kayo sa walang hanggang kapahamakan. Instead, nadali namin kayo sa buhay, sa katotohanan, sa liwanag, sa katuwiran. Kami pa ang naging daan para kayo ay mapahamak sa buhay na walang hanggang kapahamakan. Kaya kami ni Pastor Cholo and the rest of the pastor of BEC, we make sure to examine the Bible. We go back to the historical background. We go back to the grammatical background. We go back to everything para ma-ensure namin that we are faithfully preaching the Word of God. At you are going to believe something na totoo. Kasi mahirap maniwala sa isang katotohanan na hindi naman totoo. Alam natin yun. Kadalasan sila marami. At hindi ba basihan yung karamihan para masabi rin totoo ang isang salita. Subukan natin yan, di ba? Noong unang panahon, libo-libo yung sumunod kay Kristo. Pero ilan natira? Ilan lang. Unpopular yung gospel. Sa pananaw niya yan. Unpopular yung gospel. Kasi, compelling siya, offending din siya. Nakaka-offend. And convicting din siya. Kaya yung gospel na dapat i-preach natin at tanggapin ay dapat manatili sa pulpit of it. Mga kapatid, those 4 reasons ay dapat maging reason natin para maging buong galak at lagi tayo magpasalamat sa Panginoon. Let's go back to our proposition. Bilang mga kapatid sa Panginoon, dapat tayong buong galak at palagi magpasalamat sa Kanya, sa ating mga pastor, sa pamilya natin sa church, pagkukulang din sa Diyos at pangarang pakikinig ng salita ng Panginoon. Sa madaling salita, buong buo tayo magpasalamat at magalang palagi sa Bansud Evangelical Church, sa ating mga pastor sa BEC, pamilya sa BEC, pagpupuri sa BEC, pangangaral at pakikinig ng salita ng Diyos sa BEC,
Sapagkat alam natin kalooban ng Diyos ang pakikipag-isa natin kay Kristo sa bilis. At dito tayo naging isa, nagkasama-sama, lumalago, naglilingkod at magpupuri kay Kristo. Mga kapatid sa Panginoon, sa our foreign application, maglingkod tayo ng sama-sama ng may galak at magpasalamat palagi. Tumalo tayo sa pagsamba ng sama-sama ng may galak at magpasalamat palagi. Sumama tayo sa mga gawain pagtitipon ng sama-sama ng may galak at magpasalamat palagi. Magbigay ng anumang bagay at halaga ng sama-sama ng may galak at magpasalamat palagi. Manalangin tayo ng sama-sama ng may galak at magpasalamat palagi. Umami tayo ng sama-sama, himnaryo man yan, o mga masisiglang awit ng may galak at magpasalamat palagi. Makinig at mag-aral ng salita ng Diyos ng sama-sama ng may galak at magpasalamat palagi. At kung gusto mong maalala ang dahilan para maging magalak at magpasalamat palagi, look at the cross. Remember the cross. Nothing more and nothing less. Our only reason and motivation is the Lord Jesus Christ. Happy Thanksgiving, Bansud Evangelical Church. Father God, maraming salamat po sa salita po ninyo na bahayag sa umaga po na ito. May your name be glorified in our midst. At hindi lang po ito manatili, Panginoon, sa apat na sulok ng church po na ito. As we sing yung salamat, Panginoon, Lord, nawa, yung kabutihan mo ang mas manaig sa buhay namin, Panginoon. We are very privileged, Panginoon, for this church. Kaya kami, Panginoon, ngayong umaga po na ito, na sama-sama ang mga kapastoran, sama-sama ang mga kapatiran, sama-sama kami nagpupuri, sama-sama kami, Panginoon, nakikinig ng salita ninyo, Panginoon. And for that, Panginoon, buong galak kami. At nagpapasalamat palagi, Panginoon. Hindi lang, Panginoon, sa araw na ito, kundi sa bawat sandali na kami magkakasama at nananatili, Panginoon, sa church na ito. We are very grateful and joyful, Panginoon, because in this church ay nakilala namin ang Panginoon sa Kristo. And in this church, nakilala namin ang mga kapatid namin sa Panginoon sa Kristo. At in this church, Panginoon, hinuhulman niyo kami patungo sa wangis ng Panginoon sa Kristo. At in this church, Panginoon, pinabago niyo kami. Araw-araw, sa aming mga kasalanan, sa aming mga kabiguan, sa aming mga kahirapan, sa aming mga karamdaman, sa aming mga sakit, Panginoon, sa aming mga lahat-lahat, maging sa aming katagumpayan, maging sa aming kagalakan, maging sa aming pagsama-sama. Lord, hindi ang mga bagay sa mundong ito at bibigay sa amin ang source of joy and reason to give thanks to your holy name. But may your Son, the Lord Jesus Christ, be our utmost reason kung bakit kami, Panginoon, ay buong galak at magpapasalamat palagi sa iyo. Dahilan bilang church, magpapasalamat kami sa aming mga pastor. Magpapasalamat kami na, Lord, magpapasalamat din kapatid ako sa inyo. Salamat, Lord, kasi nagpupuri kami, Panginoon, na mayroong kagalakan palagi, nalangin palagi, at magpapasalamat palagi. Salamat, Lord, sa BEC, Panginoon, sapagkat dito narinig namin, Panginoon, dumalago kami sa aming pananampalataya dahil sa pakikinig namin ng salita ng Panginoon. Lord, ilayo niyo kami sa anumang klaseng katuluan na naglalayo sa amin kay Kristo. Suriin naman namin ang bawat salita na aming mapapakinggan at aaralin ko. Gamitin namin ang media, ang mga gawain ng church, for us to study and listen to the very Word of God, the incarnated Word of God, the living Word for this dying world, the Lord and Savior Jesus Christ, by the power of the Spirit, change us, convict us, compel us.
pagsubok sa buhay pansamantala lamang. Ngunit ang pag-ibig niyo sa amin ay walang hanggan. Ngunit ang kalikasan namin ang ay walang hanggan. Ngunit ang aming buhay ay walang hanggan, Panginoon. Hindi, sa muli ko pa rin kay Kristo, matatama mga malaki nito, ngunit ngayon pa lang sa aming pagtanggap kay Kristo. Lord, kung sino pa man sa araw na ito, ang hindi pa nakakakilala sa inyo, malang Panginoon. By the power of the Spirit, Panginoon, reveal your Son to him, to her, and to them, Panginoon. Help them, Panginoon, to come closer to your Son, the Lord Jesus Christ. The only way, the truth, and the life. Father God, but not unto me, but not unto us, but give me all the glory, honor, and praises.